life kasi para sa mga Pinoy. Kaya naman pirming bahagi ng arawang budget na sa ngayon nananatili sa mahigit. No, grabe 55, 57 Ang layo naman sa 20 pesos niyan. Ano yan? Yung pangarap Parang ganito Pangarap ko maging bilyonaryo. Sobrang layo Diba? Sobrang layong pangarap yan. Boys pa sir, taga-tawag laptop. 51 pesos kada kilo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Bilang hakbang para mapababa ang presyo ng bigas, nagpa siyang National Economic and Development Authority Board kahapon sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa imported rice at gawing 15% mula sa 35%. Ang target ng board dito hanggang 29 pesos kada kilo para sa mga mahihirap tulad ng mga 4-piece beneficiary. Maglulusa din ng rice subsidy. Kita ninyo, yung 29, yung dahilan ng taripa, yung pagbaba ng taripa, okay? Para bumaba in 29 pesos. Pero yung 29 pesos na yun, na makikinabang lang, mga 4-piece beneficiaries. Pero yung epekto ng pagbaba ng taripa, malaking epekto yan sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi lamang po yun. Ang nasasaktan po dyan ay yung mga farmers. Kasi pag binaba ang taripa, mas maraming imported na babagsak sa Pilipinas na mga rice. Kasi mababa na nga. So kawawa yung mga farmers nating kababayan. Ang daming kawawa, yung farmers, yung mga ekonomiya natin babagsak. Ibig sabihin yung hindi naman babagsak na in a sense na OA na babagsak. Ibig sabihin, mababawasan ang kita ng gobyerno dahil sa pagbaba ng taripa. Apektado ang lahat. Ika nga, yung negative na pagbaba ng taripa mas malaki kesa sa positive. Bakit? Sino lang makikinabang sa positive? Yung mga 4-piece beneficiaries. Diba ho? Kaya nga, mali sa tingin ko. Ang dapat sigurong gawin kesa na ibaba yung taripa, anyway, may kita pa naman tayo Diba? Doon sa ekonomiya natin, ibigay na lang natin yung bigas na sa mga 4-piece beneficiaries. Dagdagan natin yung bigay instead na mag-sacrifice yung buong ekonomiya ng Pilipinas dahil lang dito. Diba? Sabi nito, yung may kulay lang nabasa ni Boss Banat, may kulay ka ba? Lucky Chan? Wala naman, diba? Ba't nabasa kita? Sus Ginoo. Lucky Chan. Kulang sa aruga. Para sa kanila. We are at least aiming for, the Department of Agriculture is aiming for a reduction of to 39 pesos per kilo, at least for the poor. Sa Hulyo o sa Agosto ay inaasahang mararamdaman ng pagbaba ng presyo ng bigas. Alam mo, ilang beses niyang binalita yan. Mararamdaman sa May ang pagbaba ng bigas. Mararamdaman sa ganito ang pagbaba ng bigas. Mula nung, isipin nyo to mula nung 2022. Hindi, ito. Mula nung 2022 yan ang balita. Mararamdaman ng pagbaba ng bigas dahil sa import. Mararamdaman ng pagbaba ng bigas dahil sa ganito. Mararamdaman ng pagbaba. Naramdaman nyo? Kailan natin naramdaman na bumaba ang bigas? Meron ba dito nakaramdam nun mula nung 2022? Sa merkado, kapag binabaan ang taripa sa imported na bigas, mababawasan ang koleksyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na pondong para sa mga magsasaka. Pero hindi naman daw pababayaan ang mga programa para iangat ang produksyon ng mga magsasaka. Katunayan, nananatili ang target ng Agriculture Department na aabot pa rin ng mahigit 20 million metric tons sa produksyon ng palay sa pagtatapos ng taon sa kabila ng tama ng El Nino. Bilang tugon naman sa mataas sa presyo ng kuryente, binawasan din ang taripa sa coal na ginagamit sa marami sa mga power plant sa bansa. Ito'y habang patuloy ang pagsulong ng pamahalaan sa paggamit ng renewable energy sa mga susunod na taon.
tariff reduction on coal will help ensure its availability. Ano to? Banat bay bro, bakit ayaw mong sabihin ang 10 million na binigay sa iyo ni Boying Rimulya? Saan mo naman nakuha yun? Pero si Boying Rimulya magbibigay ng 10 million sa akin. Eh binabanatan ko nga yun. Sino naman nagsabi sa iyo yan? Sintu dito. Out of, ano yan? Bago na namang akusasyon yan? Pambira. Hey, alos araw-araw binabanata natin yan eh. Tapos, pero pwede naman. Kung gusto niya, wala namang problema. Hindi, kung gusto lang naman niya magbigay, tatanggapin ko. Pambira, oo. Boss Balatong 1 million. At reasonable prices, thus supporting more stable electricity prices and supply in the country. Given our present energy constraints, this reduction will be timely as we steadily work toward implementing planned investment in transmission facilities and renewable energy infrastructure in the coming years. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. Saka sa ano rin daw sa coal magbababa rin daw ng taripa. We'll see. Well, tingnan natin, malay nyo. Tingnan natin kung bumaba ang kuryente.